pumapara sa mga jeepney driver. Pero ngayon, mga jeepney driver na ang pumapara para humingi ng ayuda. Hindi pa rin kasi pinapayagang bumiyahe ang ruta ng grupo ni na Jack dito sa Quezon City. Inantay po namin yung manggagaling sa LTFRB na QR code. Kasi yun ang pinagbabasihan lang namin eh. Pag meron na silang inilabas na QR code sa bawat isang jeep, saka lang po kami magkakaroon ng biyahe rito o pasada. Pag kayo po humihingi, tapos pumapara ng mga magbibigay ng tulong, may nagbibigay po ba? Ma'am, meron din naman po nagbibigay kasi di naman kami namimilit eh. Lahat po ng binibigay, iniipon niyo po? Hinahati po po. At pagdating po ng hapon, hinahati-hati po namin kung ilan po kaming nangihingi dito. Kung ang mga tsuper sa CP Garcia hindi pa nakakabiyahe, maswerte naman daw si Mang Bert Lanario, 59 na taong gulang, na pinayagan na silang makabiyahe sa ruta nilang balik-balik Espanya. Ang problema, 3 beses lang sa isang linggo ang biyahe ni Mang Bert. Hinati kasi sa 2 grupo ang biyahe sa ruta para lahat ng tsuper ay makabiyahe. Masaya po na magkakaroon ng biyahe. Kaya lang po, sa looban po ng isang linggo, maswerte na po yung 3 araw kami nakakalabas. Kaya ang dating 700 pisong kita ni Mang Bert araw-araw, 150 pesos na lang daw ngayon. Nung walang COVID po, nakaka 700 naman po. Andun na po yung sa pagkain, budget sa pagkain, at saka may pinatabi na pangbayad sa bahay. Sa isang araw po, ma'am, maswerte na yung maka 150 ka. Hindi raw siya pwedeng tumigil sa pagkayod. Ang kanyang asawa kasi may malubhang sakit. March 26, 2019, nang ma-diagnose na may stage 2 colon cancer si Marisa, 46 na taong gulang. Kailangan niyang sumailalim sa 8 chemotherapy session. Pero dahil sa pandemic, natigil ang gamutan ni Marisa. Problemado po ako sa financial na pamumuhay namin. Kasi ako lang po ang naghahanap buhay. Ang chemotherapy po niya is 8 cycle. Ngayon po may natitira pang isang cycle kasi nabutan po kami ng lockdown sa PGH. Ang PhilHealth po ang nagpipinance gano'n. Pero yung monthly na na bago siya makimo ulit nung last, yung tumatakbo pong monthly ay kailangan mabayaran. Bukod sa mga gamot at monthly contribution sa PhilHealth, kailangan din ng colostomy bag ni Marisa 2 beses sa isang linggo. Ang isang set ng bag, nagkakahalaga ng mahigit 200 pesos. Every 2 weeks po, pinapalitan ko po yung kanyang bag dahil po yun disposable. So kailangan po malinis siya, twice a week napapalitan. Pero dahil kapos, madalas daw ay 1 beses sa isang linggo lang mapalitan ang colostomy bag ni Marisa. Dahil po sa wala kaming financial na perang pambili, napipilitan po ako na once a week ko na lang siyang palitan. Dahil po sa hirap ng buhay. Yung umpisa lang ng COVID, kasi yung asawa ko wala na po siya ng trabaho, na buwan, gano'n. Tapos ngayon wala namang kita sa jeep. Ang hirap ng niya. Hindi na kami nakakaupan ng bahay. Ang hirap po, sobrang hirap. Nakatanggap naman daw ng 16,000 pesos na ayuda ang pamilya ni Mang Bert mula sa SAC. Pinagkasya nila ito ng 3 buwan, kaya unti-unti ring naubos. Sa ngayon,
Tanging 400 pesos na kinikita sa isang linggo ang pinagkakasya ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng 15 oras na pamamasada, kumita si Mang Bert ng 150 pesos. Agad naman niya itong binili ng colostomy bag na kailangan ni Marisa. Malaki raw ang epekto sa ekonomiya ng tigil pasada ng mga jeepney driver. Malaki ang multiplier effect ng transportation. Halimbawa, ang isang jeepney sa isang pasada niya, kung 20 ang kanyang kinakarga, 20 ang mga pasahero na nawawalan ng trabaho kung hindi pumapasada ang ating mga jeepney. Hindi lang ito sa sektor ng transportation o ng mga tsuper, kundi sa sektor ng mga mamamayang naghahanap buhay. Kaya ang isang jeep na mawala sa kalye, mahigit 20 ang kanilang naaapektuhan at nawawalan din ng hanap buhay. When we prepared for the resumption of public transport on June 1, in consultation with the DOTR, we followed two principles. Ang unang policy po, yung calibrated and gradual opening of public transport. Nung nag-umpisa po tayo magbukas ng public transport, June 1, hindi po kaagad lahatan. The second policy is the policy of hierarchy of modes of public transport. Maalala nyo na because of the challenge of the reduced capacity on account of social distancing, minabuti po natin na mauuna yung mode na makakabiyahe ng mas marami. Mahalaga rin daw matugunan ang pangangailangan ng kanilang sektor, lalo na ang mga driver na kabilang sa poorest of the poor. Ang transport workers natin, sila yung talagang mga mahihirap, maliit ang kinikita, sila yung kung ano ang kinikita nila, yun din ang kanilang ginagastos sa kanilang pagkain. Kaya mahalaga, pagka nag-isip tayo na paano ba makakatulong ang pamahalaan, unahin natin yung talagang walang kinikita sa mga panahon na ito ngayon. Kasama na dyan ang ating mga kaibigang tsuper. Sagot naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may ilang programa sila para sa mga jeepney driver. Ang DSWD ay nagpapatupad naman ng ibang programa kagaya ng Sustainable Livelihood Program wherein batay doon sa assessment na isasagawa ng ating mga workers, titingnan kung ang mga beneficiaries ba ito o mga pamilya na ito ay maaring mag-qualify doon sa tinatawag nating micro-enterprise development training. Gayun din po, meron din naman tayong assistance to individuals in crisis situation na maaari rin pong ma-avail ng ating mga kababayan na may mga urgent na medical or financial or educational assistance. Inilapit namin sa Manila Department of Social Welfare ang kalagayan ni Mang Mario at ni Mang Bert. Nangako ang MDSWD na sasagutin ang 2 buwang upa ni Mang Mario. Tutulungan din sila para makapagpatuloy sa pag-aaral si Krishna. Samantala, binigyan naman ng financial assistance si Mang Bert at Marisa. Nagkaroon na rin ng PWD ID si Marisa. Nakatanggap din sila ng grocery packs mula sa LGU. Ang sa pangkalahatan, ano ang programa ng city government doon sa mga displaced na mga jeepney driver? Basta kami, merong material assistance o kaya financial aid. Palagi din silang pinapauna ni Mayor. Kaya si tatay, hindi siya nakakakuha. Kasi nga, palipat-lipat sila ng lugar. Hindi sila nalilisan ng barangay nila. Yung city, hindi talaga nagpabaya. Kung ano man meron kami, as much as possible, kung gaano karami maabot namin, ay inaabot po ng City of Manila.